alay sa fiesta. Si Gelda at si Mikey ay magkatrabaho, magkasundo sila, turingan nila sa isa't isa ay parang mag-best friend. Nagtulungan sila sa mga gawain. Mikey, Gelda, gusto sana kitang imbitahan malapit na fiesta sa amin baryo sa Samar, maganda fiesta doon, sayaw tayo doon ng kuratsa, saad ni Mikey. Habang sumasayaw at kinukumpas pa ang mga kamay na pakanta-kanta, sabay indayog ang katawan na tinuturo niya kung paano sayawin ang kuratsa. Gelda, sige-sige, tuwang-tuwa wika ni Gelda. Sa kagustuhan niya rin makarating sa lugar ng kanyang kaibigan at ang tanging nasa isip ni Gelda, mukhang magiging masaya siya kung sasama niya, bihira lang ito sa kanya lalo na sa malayo lugar. Makapag-desko siya at mukha masarap mga handa pagkain. At nakapag-palm sila sa boss nila, agad naman sila pinayagan. At kaagad sila nakapag-impaki ng damit na dalhin. Agad na sila nagbiyahe sa bus, masaya pa na kinuwinto ni Mikey ang kanilang lugar. Hanggang sa nakadaong na yung lantiya kanilang sinasakyan sa Matnog, Sorsogon. Nakaramdam ng kaba si Gelda habang palihim na sinulyapan si Mikey, ibang sensasyon ang kanyang naramdaman. Bigla kinabahan si Gelda habang tinitingnan, tahimik lang si Gelda nakikiramdam. Diriso na hanggang Samar yung bus na sinasakyan. Nakarating na nga sila ng Samar, doon na sila bumaba. Akala nga ni Gelda hanggang doon na sila, naglakad pa sila ng napakalayo, tumawid sa mga bulubundukin sa mga batis, tanaw ni Gelda sa malayo ang mga bahay kubo. Ang mga bahay ay malayo, hindi magkadikit, at pagdating na nga ni Gelda at Mikey ay sinalubong sila ng matabang babae, binitiwan ang ginawa pagsibak ng kahoy. Aling Martha, Mikey, may kasama ka. Papasok na kayo at nang makapagpahinga naman yan kasama mo, pagod na pagod, saad ni Aling Martha. At pumasok na nga si Mikey at Gelda diriso sa kanilang kwarto. Sa sobrang pagod na naramdaman, nakatulog sa kwarto si Gelda at umalis naman si Mikey para kausapin ang kanyang nanay sa kusina. Malakas na tawanan ang nakapagpag-icing sa kanya. Hinanap ni Gelda si Mikey sa kusina, narinig niya boses ni Aling Martha na tumawa. Anak, walang alam si Gelda, saad ni Aling Martha, lalong kinabahan si Gelda sa kanyang narinig. Sa takot ni Gelda upang hindi siya mahalata, bumalik siya sa kwarto, nagtulog-tulugan si Gelda. Nang inag na siya sa takot, alam niya sa sarili niyang may binabalak na masama sa kanya, lalo pa siya kinabahan ng may papalapit na sa kanya. Niyugyug siya ni Mikey para magising, nagkunwari siyang hindi nagising kaya iniwan ulit siya ni Mikey. Pagkalis ni Mikey, bumangon siya at hinanap niya kabita para umihi. Nung nasa loob na siya ng kabita, may narinig siyang ungol, kinapa niya iyon, laking gulat ni Gelda, mga bata na kagapos nakapiring mga maya. At bibig agad niya yung kinalagon, saad, ng mga bata, sila ay gawin handa mga aswang lahat, yun sumama ka na sa amin dahil ikaw ang gawin alay, dahil fiesta ito ng mga aswang, wag nyo na ako intindihin. Tumakas na kayo, bilasin nyo na. Saad ni Gelda. At bumalik na nga si Gelda sa loob para mapatunayan kung totoo sinabi ng mga bata, bihag. Habang palapit na siya sa di kalayuan, natanong niya na maraming tao nagkasiyahan, may inuman, nagpupulong ito at yung iba sumasayaw sa malaking kawan nakapaligid dito na nagretro ito. Ang pinuno nagsalita, ito ang araw na pinakakahintay natin. Hindi nga nagkamali si Gelda, kailangan niyang makatakas, may nakit. Pa si Gelda na mga panauhin, nilapitan niya ito at nag-usap sila na kailangan nila makatakas dahil kung hindi sila gawin alay sa fiesta ng mga aswang. Wala na nga sinayang na oras si Gelda at ang isang panauhin din na kagaya niya ay nagkasando tumakas. Takbo ang ginawa nila, walang tigil sa pagtakbo, tigil sandali, pag napagod magkugli sa mga punuhin. Abol sila ng aswang, lumipad ang mga aswang, nagngit-ngit sa galit ang pinununo, hindi sila naabutan, nakatakas si Gelda, sa sobrang takot sumama muna siya sa kanyang kasama, Brady, pagsisi ni Gelda dahil nagtiwala siya sa katrabaho niya na akala niya mabait na tao, yun pala aswang. Mag-isa na lang siya babalik ng Manila, habang nakapagpahinga na siya at okay na siya. Sa kanilang dako naman, galit na galit ang pinuno ng aswang at ang nanay ni Mikey, sinisi si Mikey sa kapabayaan. Wala na nagawa kampo ng mga aswang kundi lumikas at mag-iba ng taytirhan, dahil hindi naabutan ng mga barangay.
wala naman sila bahay na nakita. Oh.